Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo lahat mga ka-Wonder. No, at pag-usapan natin itong inis na. Ang taong bayan kasama na tayo, yung mga nakakausap ko po mga ka-Wonder, no, nakilala natin na involved sa politics, na pag-usapan namin yan. Na tila itong ginagawa na hearing dyan sa Senado, dito sa mga witnesses na tila parang hinugot lang sa kanto, parang mas nababaliwala itong state witness na binigay ni Yusek Bernardo. No? At itong si Gutesa, dagdag pa dyan itong nakamask pa, no? Na parang pumunta dyan sa Senado, wala namang dalang ebidensya. Itong si Gutesa nga, no? Yung address nga na sinasabi niya, ni hindi nga siya sigurado. Ano pa? Sabi niya, nakita ko, sabi yung mga ganung bang circumstantial evidence, na hindi nga siya maituturing na isang credible witness. Unlike dito kay Bernardo, napilit na parang dinidistort yung kanyang statement at mas pinahalagahan pa itong statement. Mukha lang kasi bakit nadidelay? Bakit pinapansin nyo yan? Wala nga yung credible documents. Unlike dito kay Yusek Bernardo na siya ang state witness. Napilit nilang kailangan ma-implicate itong si Martin Romualdez kahit walang dokumento, basta. Kumbaga, minamind condition yung tao na dapat guilty si Martin Romualdez. Kasi pag hindi siya guilty, mga ka-Wonder, malalaman kung sino yung talagang mastermind. Ngayon, ano pang silbi ng isang state witness kung hindi mo naman papakinggan? Sinabi nga niya dito kay sabi nga ni Lacson, naniniwala siya na hindi guilty ang Pangulo. Si Pangulo pa lang tinutukoy ka, ang focus natin si Martin Romualdez. Doon sa sinasabing 100 billion. No? Hindi mo madidiskwento yan si Senator Lacson dahil dating investigator. Nasa pulis yan, PNP chief yan. No? Sayang ang pagiging state witness ni Bernardo. Bakit importante yung kanyang testimonya, mga ka-Wonder? Dahil una, yung kanyang personal knowledge is direct, mga ka-Wonder. Pangalawa, consistent sa statements na sinasabi niya. Kung i-cross-examine yan, tatanungin siya, hindi siya nagda-divert. Hindi siya nagpa-falter sa truthfulness nung sinasabi niya, mga ka-Wonder. At yung corroboration by documents or other witnesses, nagko-corroborate, mga ka-Wonder. Kaya makikita mo, kaya nga siya ginawang state witness. At yung motibo, mga ka-Wonder, to lie, nag-swear siya sa kanyang sinumpaang salaysay nga. Tapos magsisinungaling siya. Alam na natin yung mangyayari sa kanyang balik niyan, mga ka-Wonder, kung siya po'y magsisinungaling. Kaya ang key point dyan, mga ka-Wonder, si Yusek Bernardo explicitly named or implicated Chis Escudero. Si Escudero ang sinasabi niya. Napilit inilulusot. Bakit? Kasi bakit mabibisto kung sinong mastermind. At hindi niya inimplicate, tandaan natin, he did not. Kahit si PBBM. Bakit? Anong legal implication? Malaki, mga ka-Wonder. Kasi sa law, yung silence or absence ng implication mula dun sa direct insider witness na si Bernardo ay napakalaking significant, mga ka-Wonder. Hindi ka pwedeng mag-assume ng guilty sa isang tao na hindi nga minention ni Bernardo. Therefore, sa sinasabi ng isang state witness, hindi implicated si Romualdez. Isama mo na rin si PBBM. So, importante niyan, mga ka-Wonder. Although, hindi naman automatically guilty pa itong si Chis, pero mukhang ganun na nga ang ibig sabihin dito, mga ka-Wonder. So, bakit hindi, ang tawag dito, hindi implicated si Romualdez at si PBBM? No? Bakit? Kasi walang direct testimony from Yusek Bernardo. First hand siya. Siya yung state witness. Kaya hindi siya ma-implicate dahil walang direct mula mismo kay Bernardo na itong si Martin at PBBM ay pinupoint niya o tinuturo niya na may kalalaman o may anomalya, mga ka-Wonder. Pangalawa, walang documentary trail presented na gaya ng sinasabi natin, walang nagli-link sa kanila. At kung ano-ano mga sinasabi na puro na lang hearsay, basta lang ma-implicate si Martin Romualdez. Kasi bakit? Malaki siyang tinik, mga ka-Wonder. No? Para dito sa pag-iimbestiga. Ang mali lang nitong si Romualdez, para sa akin, mga ka-Wonder, hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya. Hindi siya nagsasalita. Kasi sa atin, pag sinabing tahimik, mukhang guilty. Alam niyo yun? Hindi naman yun laging ibig sabihin. Sometimes silence means you don't have to prove, no? You don't have to explain to others about katotohanan dahil alam mo ang totoo. Dahil I think Martin Romualdez
is trusting the due process. Nagtitiwala siya sa ating proseso dahil alam niyang wala siyang kasalanan, mga ka-wonder. Aside doon sa sinasabi nating no documentary trail presented, naglilink sa kanila, walang signed approvals. Ito nga yung BICAM dyan, yung sinasabing budget. Hindi nga pumirma si Romualdez. Ang pumirma si Cheese, tapos siya yung guilty. Paano naman yun nangyari? So nakakatawa, Parang itinuturo mo yung isang tao na mag-perform siya. Kumbaga, you're putting words into his mouth na dapat sabihin mo ito na kahit hindi naman dapat niya sabihin dahil wala naman siya doon sa eksena. Kumbaga sa isang pelikula. Hindi niya linya at hindi niya role. Pilit mong inilalagay, para masalo yung mga totoong guilty. Walang instructions. No financial benefit shown. Wala. Lahat. Wala. So, ang legal principle, mga ka-wonder, yung criminal liability is personal, not positional. Hindi dahil kaya nga bumaba siya sa pwesto. Binaba siya sa pwesto. At yung positional dito, hindi ibig sabihin na meron siyang probability o possibility na mangurap. Pero nga hindi nga siya pumirma. At lahat ng dokumento, lahat yung sinasabi nating trail, walang naglilink sa kanya. So, yun pong sinasabi rito. Sa tama yung sinasabi ni Senator Lacson na relevant ang sinabi niya. Ano ba sinabi ni Senator Lacson pagdating kay PBBM? Na there is no basis to implicate President Marcos. Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na siyang Blue Ribbon Chair, nag-iimbestiga ng mga anomalya, napakabigat niyan, mga ka-wonder. Dahil bakit? Gaya nga ng sinabi ko, he is a former PNP chief lang naman. At siya yung may hawak ng Blue Ribbon. At hindi dahil sumaside siya kay PBBM dahil kumakampi siya. Dahil alam niya at tinimbang niya based on his experience and assessment. At alam natin si Ping Lacson, long record niya sa investigation ng corruption. At kilala siya, si Ping Lacson, mga ka-wonder, na anti-Marcos yan. Historically at hindi alay. Nung tumakbo siya, hindi naman siya under ng UNITIM o ng Partido Federal. Pero bakit? Nakikita niya kasi ang totoo. Dahil ang hostisya walang kulay, mga ka-wonder. At yan nga sinasabi natin na anti-Marcos yan. So napakaganda nung sinasabi ni Lacson, wala itong kulay na halo. Na hindi siya na wala siyang pinagkakautangan sa mga Marcos. Na hindi niya sinabi ito dahil kakampihan niya despite of everything. Nakikita niya kasi yung totoo dahil siya ay may experience. So yung legal weight nitong sinabi niya, mga ka-wonder, na hindi clear, na ibig sabihin hindi kasabwat talaga si Marcos. Yan ang base sa experience at pananaw ng isang eksperto. At yung sinasabing threshold, mga ka-wonder, kumbaga may threshold yan para sabihin mong kasabwat. Hindi na meet. Wala yung pagiging kasabwat ni PBBM doon sa threshold ng requirements, mga ka-wonder. At itong si Gutesa at itong nakamas na dalawang kengkoy, mga ka-wonder, na hinahanap nila ito actually kaya defensor, sana si Gutesa, na kasi ang paniniwala nila, mga ka-wonder, ito ay mula kay defensor na pinadala dyan. Hinahanap nga sa kanya. So yung sinasabing itong witnesses na to na nakatakip pa yung mukha, kaya nga pinatanggal ni Senator Ping Lacson. Kasi bakit? Nawawala yung credibility, yung sinasabing anonymity nitong tao nito ay kumbaga anonymous ka, magsasalita ka, sino ka ba? Baka mamaya pinulot ka lang dyan sa kanto. So, yung cross-examination, credibility assessment at accountability ng tao ay nawi-weaken, mga ka-wonder. Nawi-weaken, So, kailangan niyang expose yung sarili niya. Anyway, sinabi niya naman yung pangalan niya. Pwede naman i-google at malalaman kung sino siya. At itong mga ito, may lack of corroborating evidence. Walang dokumento, unang-una, mga ka-wonder, gaya na nabanggit natin. No money trail. Ito nga si Gutesa, hindi nga sure sa sinasabi niya. Sabi nila, narinig ko. Anong klaseng witness tapos gagawin mong credible witness? No official record ni dokumento man, walang maipadala. Pumupunta ka dyan. Yung sinasabi nga din, di ba, minsan nire-request ka ng duces testificandum and then yung duces tecum. So kung ano man yung sinasabi sa'yo, yun yung mga term na yun is meron bearing. Bakit? Witness ka. Kung ano yung kailangan ng isang witness para mag-corroborate at
mag-testify ka na may bearing yung sinasabi mo, kailangan meron kang supporting evidence at included dyan, aside from you as witness, ay yung dokumentong nagpapatunay. Dahil inconsistencies lahat, mga ka-wonder. Nagre-rely lang sila saan? Hearsay, narinig ko lang, sabi nila. So bakit ganun? Why are they still being heard? Na kinaiinis nga ng taong bayan na nagsalita na nga si Bernardo na siyang state witness. No? Politically, eto po, parang mag-ingay lang at maglikha ng confusion at hindi matumbok yung totoong pagtugis sa totoong mga may kinalaman dyan, mga ka-wonder. Tactics, kumbaga. Ewan ko ba't pinapakinggan pa rin nila. Ano pa? Para daw i-widen yung net and dilute yung focus. Para nga naman na, kasi nabubulabog na, mga ka-wonder. Nakita niyo yung mukha ng mga Duterte? Si Sara, pinakita pa, nagpipray sa simbahan ko, no? Tingnan yung mukha ni Paulo Duterte. Di naman ganyan yan, eh. Biglang bumagsak. Stress na stress, mga ka-wonder. Di na nila alam, kasi alam na nila na ang taong bayan at yung mga naniwala sa kanila once ay namulat na at nagagalit na sa kanila. Dahil bakit? Sabi nga, tinitignan yung survey, yung papirma nga lang na parang pauwiin si Duterte, nilalangaw. Doon pa lang, asa na yung 32 million. Bakit? Doon pa lang makikita mo, kung talagang supported pa rin sila ng mga sinasabing bilang, tapos na yung kanilang papirma. No? So legally, yung mga ito ay hearings are fact findings, not trials. No? But hearing, believing. Kailangan, mga ka-wonder, maging critical. Ibig sabihin, yung pakikinig natin sa mga witness, hindi ibig sabihin, mga ka-wonder, na yung testimony nila, paniniwalaan mo agad. It has to survive yung sinasabing judicial scrutiny. Dahil yung mga iba dyan, may mga background, mga lawyer yan. Doon pa lang, kung dumaan yan sa House of Representatives, sa tambakan sila doon na mahuhusay ng mga lawyer. No? So bakit? Ito ay isang diversionary tactic. Bakit? No? Hindi ako magkakamali dyan at yung mga ibang nagsasabi, mga ka-wonder, dahil bakit? This raise a possibility. No? At kailangan mo nating ma-frame carefully na bakit ganun. Kasi bakit? Kapag ang primary evidence ay nagpo-point to one person, no? At ang attention ay bigla na lang isiniship sa kung saan-saang mga profile na mga pangalan na wala namang mga proof, so it raises question, mga ka-wonder. Ano ang motibo? Of course, diversionary tactic. Wala ka nga maipakitang ebidensya. Bakit pinipilit mo? Ang implication nga ni Bernardo leads to Cheese, not to Romualdez. Bakit, no? Etong mga witnesses kasi, mga ka-wonder, maaring planted. I'm not saying definitely, maybe planted, but to others, as they base, dun sa mga naririnig nila, they could say that definitely planted, mga ka-wonder. Sabi nga nila, ipakawala lang daw nito yan ni defensor. So, that there is a confirmed conspiracy to protect someone. So, you have to implicate Romualdez, sabi nitong mga taong ito. Kasi bakit? If not, mabibisto. Kapag nabisto si Cheese, malalaman yung mastermind. So, yan, mga ka-wonder, medyo maiinis ka talaga. No? Na talagang dapat matapos na ito. So, yung testimony ni Bernardo ay nagpo-point lang talaga kay Cheese, hindi kay Romualdez. Bakit? Parang ito ay pinipilit nilang sumali sa isang sarsuela na gustong gampanan ng isang role na hindi naman talaga siya implicated. Matatawa ka na lang, mga ka-wonder. Sana matapos na ito, no? Sana kung pwede man gamitan ng talagang legal na hindi ko pwedeng sabihin na impluwensya dahil hindi naman gagawin niya ni PBBM. Dahil hinahayaan niya yung rule of law na siyang manaig. And anyway, mga ka-wonder, sana matapos na ito. Kung sino yung dapat makulong na. Hindi sapat si Revilla. Ang gusto ng taong bayan, yung incumbent, mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang mga viewers. Please share this video para malaman nila na hindi ini-implicate ng state witness si Romualdez kundi si Cheese. Tila parang nauuwi sa sarsuela na maraming diversionary tactics. And of course, subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.